Alam po natin na isa sa mga ugat ng sakit, stress. Pero hindi ko po alam kung alam niyo po ba ano ang ugat ng stress. Bakit ba tayo nai-stress minsan sa buhay? Magandang tandaan po ito, that stress is three things. You have a lot of work to do, you have little time, and you have low energy. Pag nagkasama-sama yung tatlong yan, mai-stress ka. Di po ba? Ang dami mong ginagawa, kulang sa oras, pagkatapos wala ka pang lakas. Marami kang kailangan bayaran na utang. Wala ka ng oras para magtrabaho, para makakita ng pera. May negatibo ka pang iniisip. Ayan, may stress ka na. At dahil sa iyong stress, nagkakasakit ka. Amen? Sumisikip ang iyong dibdib, tumitigas ang iyong liver, nagpapalpitate, bumibilis ang tibok ng iyong puso, sumasakit ang iyong ulo, tumitigas ang iyong mga balikat, nahihilo ka, pagkatapos patay. How do we recharge ourselves? Yun yung magiging sagot para maalis yung ating stress. Kung meron lang tayong lakas, kung meron lang tayong enerhiya, makakapagtrabaho ulit tayo. That is a good question. How can we be energized once again? Kung nga yung cellphone, kailangan ma-recharge. Ikaw pa kayang tao. Tatlong bagay lang po ang gusto kong tandaan nyo, baunin nyo. Para tayo po ay lumakas, magkaroon ng energy. Ano po ito? Para hindi nyo makalimutan, ESP. E, number 1, enjoy. If you enjoy your life, you will have the energy. Amen? Dahil sabi po, mababasa nyo yan sa libro ng Ecclesiastes, chapter 3, verse 13. And people should eat and drink and enjoy the fruits of their labor because these are the gifts from God. Kumain ka, magpahinga ka, uminom ka, magsaya ka. Dahil yan ang regalo ng Diyos sa iyo. Wag lang puro trabaho, trabaho, trabaho. Bigyan mo naman ng oras yung sarili mo. Oo, yung mga iba, nakukonsensya pag kumakain sa restaurant. Di po ba? Pero, kung gutom ka, wala kang lakas. Hindi ka alipin. We are not slaves. We are human beings. At nung ginawa tayo ng Diyos, kinatutuwa ng Diyos, pag natutuwa tayo, pag masaya tayo. Hindi po masama na ilibre mo paminsan-minsan ang iyong sarili. Amen? Hindi naman masama na bilhin mo yung gusto mong bilhin. Yung masama ay yung meron kang gustong bilhin, hindi mo binili, pagkatapos nagrereklamo ka, nagdadabog ka, pinagbibisitan mo yung pamilya mo at yung ibang tao. Walang masama pag ginagawa mong masaya ang iyong sarili. Isa pong paraan din para kayo po ay maging masaya, tandaan nyo ito, sleep. Matulog po kayo. Alam niyo po, pag-umpisa nung nagkaroon tayo ng mga computer, devices, cellphone, ang dami po mga tao insomniac. Nang ibig sabihin, hindi na natutulog. Daming pinapanood eh. Di ba dati yung mga programa po, may oras yan. Hanggang lang po 10 o'clock, news na, balita na. Pagkatapos po nun, maririnig mo na yung bayang magiliw. Anong ibig sabihin nun? Tulog ka na. Pero ngayon, yung mga tao hindi natutulog kasi yung mga palabas, 24 hours. Yung tao na pagod, ano sasabihin? Deserve ko ito, manunood muna ako. YouTube, Facebook. Pero dahil napupuyat, kinabukasan, walang enerhiya. Wala pong masama na lumalabas kasama mga kaibigan niyo. Sige, kumain kayo. Sige, mag-enjoy kayo. Pero wag naman sana yung hanggang alas 3, alas 2, o minsan alas 5 na ng umaga doon babalik. Paano na lang yung trabaho mo? Kaya nga, nagkakaroon na mas maraming problema doon sa iyong ginagawa. Kaya wala kang focus. Tandaan po natin that sleep is a gift from God. Kahit din si Jesus natulog. Do not allow your worries to affect your sleep. Tandaan niyo po yan. Pag meron kang pag-aalala, pag meron kang problema, itulog mo. Bakit? Dahil pag natutulog tayo, ang Diyos naman ang nagtatrabaho. Amen? That is the number 1. Enjoy. Maging masaya ka. At hindi ba, wala nang ibang makakapagbigay ng tuwa at saya sa'yo kung hindi yung natutulog ng mahimbing.
At paggising mo, may lakas ka para magawa mo yung kailangan mong gawin. Amen? E, anong ibig sabihin? Enjoy. S, serve. Maglingkod kayo. Kahit na meron kang problema, subukan mo na magbigay ka. Kasi iba yung naibibigay na tuwa ng pagbibigay, paglilingkod, pagtulong. Tingnan niyo po, ano ang kinatutuwa ng isang teacher? Yung makita niya yung kanyang mga estudyante natuto, naging matalino. Di po ba? Ano po ang kinatutuwa ng isang doktor? Yung kanyang mga pasyente gumaling. Kung ang isang doktor palagi namamatayan ng pasyente, sa tingin niyo po ba, babalik pa ba yung mga tao sa kanya? Kinatutuwa ng doktor pag gumagaling ang kanyang mga pasyente. Anong kinatutuwa nyo, kayong mga magulang? Yung nakikita nyo, busog, masaya, yung inyong mga anak. Pag simot sarap yung kanilang mga plato. Pag inubos yung inyong mga niluto. Di po ba? Binabayaran ba kayo ng inyong mga anak? Hindi. Di po ba? Pero anong tuwa pag nakikita mo, napapasaya mo yung inyong mga anak? Anong kinatutuwa ng pari? Yung maraming nagdo-donate sa simbahan? Ang kinatutuwa po naming pari, pag may nakikita kaming tao na nagbabalik loob sa Diyos. Ang kinatutuwa ng pari ay yung nakikita niya yung mga may problema, nagkakaroon ng solusyon, kapayapaan doon sa kanilang mga suliranin. There is a great joy when you give yourself, when you extend yourself, when you love. Pag umalis tayo dito sa mundo, ang titignan ng Diyos, hindi kung ano yung ating mga tinago. Ang hahanapin ng Diyos ay kung ano ang ating mga binigay. May checklist pa nga ang Diyos yan eh. Diba? Tatanungin niya, nagpainom ka ba ng uhaw? Dinamitan mo ba yung mga lubas? Binisita mo ba yung mga nakakulong? Pinakain mo ba yung mga gutom? Meron pong nagbibigay sa atin, alam nyo, may nagdo-donate sa parokya. Bilib na bilib po ako, namamangha ako. Bakit? Kasi itong taong ito, meron din pong problema, dami pong utang. Sinasabi niya sa akin. Pero pinipilit niya, sinusubukan niya, nagsusumikap siya na mag-tithes, na mag-donate sa simbahan. Kasi iba yung tuwa na binibigay sa kanya nung kanyang paglilingkod. Subukan niyo po, pag pagod na pagod ka, involve yourself. Give yourself. Yan yung misteryo ng pagbibigay. Oo, may nawawala sa iyo, pero habang meron kang binibigay, meron kang tinatanggap. That is the mystery of giving. That is the second S, serve. And last, P, pray. Tandaan niyo po ito. Pag marami kang ginagawa, dapat mas marami din yung oras mo para tumahimik at magdasal. Di ba pag pagod na pagod ka, ayaw mo yung maingay? Kaya nga minsan yung mga ibang magulang sinisigawan yung mga bata. Uuwi na lang para makapagpahinga pagkatapos ano pang dadatnan. Ang gulo-gulo, ang ingay-ingay ng mga bata. Ano ba ang pagdarasal? Hindi lang ito paghingi. Tandaan niyo po, pag tayo ay nagdadasal, ito din po ay pagbubukas ng ating puso sa Diyos. Anong nakasaad sa Biblia? Sinasabi ni San Pedro, cast your anxieties on Him. That is prayer. Ilabas mo kung ano man yung mga inaalala mo, yung iyong pagod, bigay mo sa Diyos. At maniwala ka, ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, papalakasin ka niya. At hindi mo man alam, hindi mo nakikita, may ginagawa siya para tulungan ka dyan sa iyong problema. So the deeper your problem is, you should try to have a deeper prayer life. At kung wala ka mang problema, dapat palagi ka rin nagdarasal, nagpapasalamat ka sa Diyos. Amen? Dahil ang ating pagdarasal ay ang paglapit sa pinagmumulan ng buhay at lakas. Palagi kong sinasabi, huminga ka ng malalim pag pagod ka. At pag humihinga nga, isipin mo na pinapasok mo ang banal na Espiritu sa iyong puso. Hindi naman tayo kailangan may stress. Dahil tandaan po natin na ang Diyos mas malaki sa mga problema. So tandaan mo rin, life is so short. Do not waste it on your stress. Tayo din na mga humihingi ng milagro sa mga problema, sa mga stress natin. Huwag ka mag-alala. E, enjoy. S, serve.
and P, always pray. Makikita mo, unti-unti, mababawasan ang iyong mga alalahanin. Paano ba siya nagpasa ng krus? Nagalit ba siya? Nagreklamo ba siya? Nainis ba siya? Nanisi ba siya? Hindi kaya kung minsan, hindi matapos-tapos ang mga pagsubok o krus sa buhay sapagkat hindi mo pa rin isinusuko ng buong buo ang buhay mo kay Kristo. Kung tayo nagpapakabuting tao naman tapos bigla meron tayong krus, ay talaga magre-reklamo ka. Yung krus ba ni Jesus para sa kanya? Hindi. I'm not saying na maging masokista tayo, na para bang problema, hinahanap kita. Tara! Kapag binigay ng Diyos, tanggapin mo. Huwag kang magalit, huwag kang magtampo, huwag kang magreklamo. Kung inalaw ng Diyos ito, alam niyang kakayanin ko kasi tutulungan niya ako. Bakit kanya pagagalingin pa kung ayaw mo nang gumaling pa? Bakit pa niya ayusin ang buhay mo kung para sa'yo wala na itong halaga? Huwag kang bibigay. Ipakita mo sa Kanya na gusto mo pa. Get behind me, Satan. Yun ang sinabi ni Jesus kay Pedro sa English version ng mabuting balitang ating napakinggan. Yan po ang ating pagnilayan. Bago ang lahat, meron daw isang mister na sinesermonan ang misis niya. Kasi napaka-shopaholic nito. Naku, wag magagawi sa mall. Siguradong sigurado. May bibilin ito. Minsan meron silang pupuntahan, nadaan sila sa isang malaking at kilalang mall. Suddenly, nagningning ang mga mata ni Mrs. Napansin ni Mr. Ang sabi agad ni Mr. kay Mrs. Oy, walang magmomol, walang magmomol. Sumagot si Mrs. Honey, walang magmomol. Honey, sabi ni Mrs. Promise, this time, hindi ako bibili. Promise. Yun naman pala wala ka naman palang bibilin. Ba't magmomall ka pa? Window shopping. Hindi. Honey, please. Nagbigay si Mister. Nagpunta ng mall si Mrs. True enough, noong una, window shopping lang naman. Kaya lang, may nakita siyang isang outfit na nagustuhan niya. Parang hindi niya ma-resist. Lalong-lalo na nang sabihin ng sales lady sa kanya, Ma'am, why don't you try it? Naisip niya, oo nga, itatry ko lang naman. At ganun nga, pumunta siya ng fitting room, she tried it, and then, she bought it. Kayo talagang mga babae. Pag uwi niya ng bahay, nakita ni Mister, nako! Lalaki ang mga mata ng kanyang mister. Sabi ko na nga, honey, you promised me, hindi ka bibili. Sumagot si Mrs. na parang nagmamakaawa, Honey, nag-fit lang talaga ako. Kaya lang, you know what? Nung nakapag-fit na ako, para bang Satan appeared in front of me. At sabi sa akin, you look good in that outfit. Nawindang si Mister, pero para ipahiya ang kanyang misis, dinugtungan na lang niya yung argumento. Okay, granted, Satan showed up in front of you. Sana sinabi mo, yung sinabi ni Kristo kay Pedro, get behind me, Satan! Sa literal na pagsasalin, sa likod kita, Satanas! Huwag ka dyan sa harap ko. Sumagot si Mrs. Honey, hindi. Sinabi ko yun sa kanya. Kaya lang pagpunta niya sa likod ko, ang sabi niya sa akin, maganda rin yung fit sa'yo sa likod mo. Kaya binili ko. Kayo talaga, mga babae. Get behind me, Satan. Ano nga bang ibig sabihin ni Kristo dyan? Well, I don't think kaparehas ito ng pagtawag mo sa mister mo ng kapag inis na inis ka na. Hindi gine-generalize ni Kristo ang pagkatao dito ni Pedro. Si Zacchaeus nga, na napakamakasalanan, tinawag pa niyang Zacchaeus, pure one. Si Pedro pa ba, sasabihan niyang Satanas, yung katauhan ni Pedro? I don't think so. In fact, pinagmamalasakitan lamang siya dito ni Pedro. Kaya lang, may sinabi si Pedro. Ang sabi ni Pedro, hindi dapat mangyari sa iyo ito.
Dito, biglang narinig ni Kristo yung tukso sa kanya ng dyablo. Ang tukso sa kanya ng dyablo, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Magpatihulog ka. Pakita mo ang kapangyarihan mo. Ang sense ng tukso ng dyablo kay Kristo, hindi ka dapat maghirap sa Kalbaryo. Yun! Nang sabihin ni Pedro yun, ibang usapan to. Hindi na si Pedro ang nangungusap dito. Sinasapian na ng Satanas si Pedro. Kaya, most likely, ang sinasabihan talaga ni Kristo, hindi yung pagkatao ni Pedro, kundi si Satanas na nangungusap kay Pedro. John 13:27, i-check ninyo. Ang sasabihin doon ay ganito, nang pumasok na si Satanas kay Judas, ang sabi ni Kristo, gawin mo na ang gagawin mo. So, di ba ang kinakausap dito malamang ni Kristo, hindi si Judas, kundi si Satanas na pumasok kay Judas. First lesson, kung paanong pwede tayong gamitin ng Diyos, ay nakaw, pwede pa rin pala tayong gamitin ng diablo. Ito'y kung katulad ni Pedro, katulad ni Judas, katulad ng babae sa kwento ko, ipipilit natin sa Diyos ang ating gusto. Pangungunahan natin siya. Ano ba madalas ang ating gusto? Yung komportabling buhay. Sigurado ko, sa bawat panalangin po ninyo kapag nagsisimba kayo dito tuwing linggo, that has something to do with sana okay ang buhay, hayahay, maraming pera, magandang negosyo, okay ang trabaho, walang magkakasakit. Yan! Walang puwang para sa atin ang paghihirap. Allergic tayo sa paghihirap. Kaya nga nakakahanga yung gustong maghirap eh. Halimbawa, yung mga nag-uunahan ngayon sa pagkandidato ng barangay chairman. Ang hirap na kayang tulungan ng sarili nating pamilya. Ay, dagdadagdag ka pa ng maraming pamilya kahit sa barangay mo lang, iba ka. Hirap kaya niya. Ay, mas lalong iba yung mga kabataan na ngayon palang gusto nang maglingkod sa bayan. Iba? SK Chairman. Maliban na lang kung ngayon pa lang ang agenda mo, ayan, NMAX, 10,000 monthly, house renovation, iPhone. Bata pa lang, corrupt na. Yung mga kakandidato sa inyong SK Chairman, ha? Mag-isip-isip. Sino ang bumulong sa inyo? Baka ang narinig yung bulong ay ganito. Gusto mo magka-NMAX? Kumandidato ka ng SK. Hindi sa Diyos galing yan. Sa demonyo galing yan. Kaya, kilabutan. Ano bang madalas na bulong ng dyablo? Huwag kang maghirap. Hindi pwede yun. Ayaw natin ng paghihirap, pero kasama sa buhay natin yung paghihirap. Kasama sa pagsunod natin kay Jesus yan. Tingnan po ninyo, ang prominente na simbolo ng ating reliyon ay krus. Walang simbahan na walang krus. Saan bang establishmento, sasakyan, tahanan na may krus, sigurado Kristiyano ang may-ari niyan. Saan mang libing ang may krus, sigurado Kristiyano nakalibing dyan. Nag-aantanda tayo ng krus. Napaka-importante para sa atin ng krus. Bakit? Sapagkat sa krus natin napatunayan, mahal tayo ng Diyos. Pwede naman yan tayong iligtas nang hindi dadaan sa krus. Pero He did it in the most noble way. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. At yun din ang inaasahan ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesus sa English version, deny yourself, take up your cross and follow me. By the way, ang ibig sabihin dito ng deny ourselves, it doesn't simply mean depriving ourselves of something and then favoring it with another thing. Yung para bang on one occasion, hindi tayo kakain ng lechon sapagkat yun ay paborito natin, pero mamamapak naman tayo ng ice cream o kakanin sapagkat yun din naman ay paborito natin. Depriving ourselves of something and then spoiling ourselves with another thing. Hindi ganun yung denying oneself. Hindi ito yung ginawa ni Pedro na last week sumusunod kay Kristo. Ngayon, pinapangunahan si Kristo. Denying ourselves does not mean we obey God on certain things and then we disobey God on some other things. Hindi ganon. Denying ourselves basically means dethroning ourselves.
Hindi na tayo dapat ang malagay sa trono ng ating buhay, kundi yung sinasabi ni San Pablo, si Kristo na. Si Kristo dapat ang nagpapatakbo ng ating buhay. Yun ang ibig sabihin ng pagsunod sa Kanya, following Him. Kaya nga ang sabi ni Kristo kay Pedro, get behind me, sa likod kita. Kasi kapag sumusunod tayo, nasan ba ang posisyon natin? Nasa likod tayo. Kasi nga sumusunod tayo na para bang in effect ay sinasabi ni Kristo kay Pedro at sa ating mga Kristiyano, kung gusto niyong sumunod sa akin, ako ang dapat na masunod sa buhay niyo at di kayo. At ganon dapat ang disposisyon natin kapag nagpapasan tayo ng krus natin. Tandaan natin ang ibig sabihin ng following Jesus, hindi lamang yung susundan mo siya, kundi yung tutularan mo rin siya. Paano ba siya nagpasa ng krus? Nagalit ba siya? Nagreklamo ba siya? Nainis ba siya? Nanisi ba siya? Hindi. So dapat ganun din tayo kapag tayo nagpapasa ng krus. Dahil ang paninisi, ang pagiging magagalitin, ang pagmumura, ang pagtatampok sa Diyos. Ang ibig sabihin niyang, ini-insist pa rin natin ang ating sarili. Tayo pa rin dapat ang nasa trono. Tayo pa rin dapat ang masunod. Hindi ko gusto itong binigay mo sa aking krus. Ayoko nito. Hanggang kailan ito? Alisin mo sa akin ito. Ay, yung iba sa atin, wasak na ang pamilya, ang negosyo sadsad na, wala nang trabaho, ang sakit malubha na. Siya pa rin ang nasusunod at hindi ang Diyos. Kailan mo isusuko sa Diyos ang sarili mo? Hindi kaya kung minsan, hindi matapos-tapos ang mga pagsubok o krus sa buhay sapagkat hindi mo pa rin isinusuko ng buong buo ang buhay mo kay Kristo. I understand, talagang malakas ang temptation na manisi, magalit, magtampo, kahit sa Diyos. Kung tayo nagpapakabuting tao naman, tapos bigla meron tayong krus, ay talagang magre-reklamo ka. Talagang nandun yung tukso na magalit ka, magtampo ka kahit sa Diyos. Pero ang lagi mong iisipin, kapatid, yung krus ba ni Jesus para sa Kanya? Hindi. Hindi yun para sa Kanya. Pero niyakap niya. Dapat ganun din tayo. I'm not saying na maging masokista tayo, na para bang problema, hinahanap kita. Tara, hindi ganon. Kahit si Jesus, sa hardin ng Getsemani, ang sabi sa Ama, Ama, pwede ba hindi ko na maranasan ito? So okay lang yung magdasal tayo sa Panginoon na sana i-adya tayo sa mga tukso o malalaking pagsubok o problema. Pero anong sabi ni Jesus? Kung yun ang kalooban mo, yun ang susundin ko. So ibig sabihin, mag-ingat pa rin tayo, maging health conscious pa rin tayo, magpakabuting tao pa rin tayo, sumunod pa rin tayo kay Kristo, magdasal pa rin tayo, na i-adya tayo sa pagsubok o sa tukso. Pero tulad ni Kristo, kapag binigay ng Diyos, tanggapin mo. Huwag kang magalit, huwag kang magtampo, huwag kang magreklamo. Kung natanggal ka pa rin sa trabaho, kung niloko ka pa rin, kung inaway ka pa rin, kung inargabyado ka pa rin, kung nagkasakit ka pa rin, tanggapin mo. At lagi mong isipin, kung inalaw ng Diyos ito, alam niyang kakayanin ko kasi tutulungan niya ako. Amen? Parang mahina. Hindi, huwag kayo magka-plastic. Naintindihan ko kayo. Mahirap talaga yon. Lalong-lalo na kung nagpapakabuting tao ka naman, tapos biglang magkakasakit ka, magkakasakit ang mahal mo. Mahirap yun. Mahirap hindi magreklamo. Mahirap hindi magtampo. Mahirap yun. Mahirap yung, sige Lord, susunod ako sa iyo. Yun ang gusto mo. Sige, sundin ko. Mahirap yun. Pero alam po ninyo, ang maganda, na tayo'y nasa huli at sumusunod sa Kanya. Tama, nasa huli tayo. Pero nasa una siya. Yun ang maganda. Ikaw ba? Matatakot ka pang lumusong sa tubig kung nasukat na ng tatay mo yung lalim ng tubig? Anak, nandito si Papa. Hindi ka malunod. Matatakot ka pa ba? Matatakot ka pa ba kung tinikman na ng nanay mo yung isang pagkain na hindi familiar sa'yo at sinabi ng nanay mo, anak, okay, tikman mo, sarap pala. Matatakot ka pa ba? Hindi. Bakit? May nauna ng sumuong sa'yo sa kinatatakutan mo na handang ialay ang buhay sa'yo. Kapatid, bakit ka matatakot pasanin ng iyong krus?
kung nauna na itong pasanin para sa iyo ni Jesus. Alam nyo, ang mali sa atin, kung bakit madali nating sinisisi ang Diyos, nagagalit tayo, nagtatampo tayo, ang iniisip natin ganito. Ang Diyos ay nakaupo lang sa kanyang trono, tapos nagbibigay lang siya ng krus. Father Fidel, yan ang krus mo. Myra, yan ang krus mo. Edwin, yan ang krus mo. Cynthia, yan ang krus mo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Pag ganun, sisihin mo nga siya. Magagalit ka nga sa Kanya. Magtatampo ka nga sa Kanya. Pero hindi ganun ang nangyayari. Ngayon, kapatid, alisin mo na yan sa isip mo. Hindi yan ang nangyayari. Kapag tayo nagpapasa ng krus, parang ganito ang nangyayari. Natatandaan ninyo, nang nagpapasan si Jesus ng kanyang krus, may tumulong sa kanya. Sino? Si Simon na taga Cirene. Kapatid, sino ang unang nagpapasa ng krus? Si Jesus. Tumulong lang si Simon, mga ilang metro lang yan. Sino ang nagtapos ng pagpapasa ng krus? Sino pa rin ang pinako sa krus? Si Jesus. Ganon din tayo. Tandaan mo ang laging sinasabi ng simbahan, hindi mo ba narinig ito? Ang paghihirap natin at pagpapasa natin ng krus ay pakikibahagi lamang natin sa pagpapasan ni Jesus ng krus upang ang mundo ay matupos. In the same vein of thought, kapatid, yung problemang nararanasan mo ngayon, hindi ikaw ang mas nagdadala niyan, kundi si Jesus. Yung problema at yung pagnanais mong tubusin at iligtas, iayos ang pamilya mo, mas lalong yun ang iniisip ni Jesus. Kung ikaw nga yung problema mo sa asawa mo, sa anak mo, nakakalimutan mo pang minsan, sapagkat minsan nag-outing ka, minsan naglilibang ka para makalimot sa problema. Ang Diyos, laging iniisip, magbago na sana ang asawa mo, magbago na sana ang anak mo. Bago mo pa man pasanin ang krus ng panloloko sa iyo ng asawa mo, pasan na yun ni Jesus, sapagkat bago mo man malamang niloko ka, alam na ng Panginoong Jesus yun. Dinadala na niya ang krus na yun para sa iyo. Kung hindi na yun dinala for you beforehand, mas matinding sakit ang naranasan. Mas hindi mo kakayanin na nalaman mong nagloko ang asawa. Pero gumaan na kahit papaano, kasi nauna na siyang nagpasan para sa iyo. At kahit na pinapasan mo yan ngayon, ang mas nagpapasan yan ngayon ay ang Panginoon. Tama na nasasaktan ka sa sakit mo, pero maniwala ka. Sino bang magulang ang matutuwa na naghihirap ang anak niya? Lucas 11, versikulo 11. Ang Diyos pa kaya ang natutuwa na naghihirap ka? But then, it's just part of our life. Ang paghihirap ay parte ng buhay. So, hindi ka man niya mailigtas sa sakit na yan. Maranasan mo man ang sakit na yan, makakaasa ka. Ginawa na, ginagawa na, at gagawan pa rin ng Diyos ng paraan upang malampasan mo yan. Kapatid, di ka ba nagtataka kung bakit very attractive sa'yo? Hindi yung image ni Jesus na Victorious, Christ the King, resurrected. di ba ang appealing sa atin ay yung itsura ni Jesus na yan? Punta ka dito, titigan mo siyang ayak. Yung itsura ni Jesus na Nazareno, bakit? Mas attractive sa atin yan kasi sinasabi sa atin ng image na yan, kung tititigan mo siya, anak, ako ang mas nagdadala ng problema mo sa pamilya mo. Ako ang mas naghahangad ng pagbabago ng asawa mo at ng anak mo. Ako ang mas naghahangad na iayos ang buhay mo. Ako ang mas naghahangad na gumaling ka sa sakit mo o malampasan mo ang pagsubok o pagdaan ng sakit na yan sa buhay mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Siya ang mas nagdadala, nakikibuhat ka lang tulad ni Simon. Pero bakit kailangan mo pang magdala? Pwede namang all throughout siya. Ikaw ba lalaban ka para sa isang taong ayaw nang lumaban? Bakit kanya pagagalingin pa kung ayaw mo nang gumaling pa? Bakit pa niya ayusin ang buhay mo kung para sa iyo wala na itong halaga? Kang bibigay. Ipakita mo sa kanya na gusto mo pa. Makakaasa ka, may mangyayaring maganda. Bakit? Siyang nauuna, sumusunod ka lang sa kanya. Isaiah 45 verse 2. Sabi doon, mauuna ko sa iyo. The Lord
goes before us. At ang pangako niya ay ito, kapag ako'y nauna sa iyo at sumusunod ka lang sa akin, yes, mahirapan ka, gusto mo magreklamo, hindi ka magrereklamo, gusto mo magalit kasi tatanggapin mo na lang kasi sumusunod ka. Pero makakaasa ka, hindi mauwi sa wala ang pagsunod mo sa Kanya. Sabi ng Panginoon sa Isaiah 45 verse 2, ang mga bundok na daraanan mo, papatagin ko. Ang mga pinto, ang tanso, wawasakin ko. Ang mga kadenang ginto, pipigtasin ko para sa iyo. May magandang mangyayari sa pagsunod natin kay Kristo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. No passion, no pasino. Need focus, so we every tune, we every screen. I got you, God is up. It's a fully puzzle, also big. It's a people, a bosom. I'll sing about Listen with the power we play with every issue we come to about. It's a symphony, a bubble with the I saw with the goal of it. But we stay on, we listen, okay, yeah. Last symphony with I whisper. Pocket edition, no passion, no pasino. Need focus, so we every tune, we every screen. I got you, God is up. It's a fully puzzle, also big. It's a people, a bosom. I'll sing about missing with the power we play with every issue we come to about. It's a symphony, a bubble with the I saw with the goal. May mga taong ganyan talaga. Akala mo okay? Akala mo malakas? Akala mo walang problema? Nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. Hindi sa habang panahon makikipaglaban ka, mag-e-effort ka, maghihirap ka. Darating ang pagkakataon, naaani ka ng magandang resulta. Ang makaramdam ng pagod ay bahagi na yata ng ating buhay talaga. Sapagkat sa araw-araw, nakararanas tayo ng pagod. Nandiyan ang pagod, simula na naman bukas, ng ating pagnenegosyo, pagtatrabaho, paghahanap buhay. Nandiyan ang pagod dulot ng ating mga pananagutan sa ating mga pamilya. Lalo pa kung responsable kang magulang, mapagmahal kang anak, mapagmalasakit kang kapatid, mas lalo kang pagod. Nandiyan ang pagod, dulot ng mga sakit o mga problema na ating matagal nang pinagdaraanan. Idagdag mo pa ang pagod na dulot ng mga hindi magagandang nangyayari sa ating kapaligiran, karahasan, atayan, holtapan, at yung mga hindi na natigil na korupsyon sa pamahalaan, nakaririndi na rin yan. At syempre, ang hindi nawawala sa usong, mas nakadaragdag ng pagod ng tao, ang laging pagtaas ng presyo ng mga produkto. Minsan nga po ay may nag-text sa akin ng ganito, binabati ko, Father, ang mga nagmamahalan
Nung una, akala ko yung mga mag-boyfriend, girlfriend, yung mga mag-asawa. Nung scroll down ko, hindi pala. Binabati ko, Father, ang mga nagmamahalan. Ang tubig, ang kuryente, ang LPG, ang gasolina. Tama nga naman. Nagmamahalan na rin ang mga yan. At nakapapagod na rin naman. Unfortunately, sa mga pagod na dyan, meron ba namang kahit isang lovingly at may concern na nagtatanong, okay ka pa ba? Kaya mo pa ba? Ayos ka pa ba? Sigurado ko dito, merong hindi alam ng asawa mo ang mga pressure na pinagdaraanan mo sa trabaho. Yung minsang nasisigawan ka na, namumura ka na ng boss mo, napapahiya ka na ng kliyente mo. Hindi alam ng mga anak ninyo ang pinagdaraanan ninyo para sa kinabukasan ng mga ito. Hindi alam ng mga magulang mo na may nangbubuli na sa'yo, may nanloko sa'yo, nahirap ka na sa gusto nilang kurso para sa'yo, na nagkikipit ka na, hindi alam ng kapatid mo. Ang alam nila, okay ka. Kasi hindi ka naman dumadaing sa kanila. Nahihiya ka, natatakot ka, at hindi naman din sila nagtatanong sa iyo. On the other hand, siguradong hindi rin naman alam ng ating mga kasama, halimbawa sa trabaho, ang pinagdaraanan natin sa ating mga pamilya, na may malaki na kang problema sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, na mahirap pakisamahan ang biyanan mo, na may iniinda kang sakit o ang mahal mo, nagkipit ka na kulang na ang pera ninyo. Ang alam lang nila, nalalate ka, uma-absent ka, hindi ka nakaka-reach ng quota. But other than that, wala na. At wala din naman silang pakialam. O di po ba? Kapag ganyan, mas nakabibigat yan sa ating mga dinadala. Mas nakapapagod yan. Yung mayroon kang pinagdaraanan na walang nakakaalam. O kung meron man, wala naman silang pakialam. Kamakailan meron akong nabuntutang kotse dyan sa may prensa. Nung una, inis na inis ako. Kasi ang bagal. Siguro mga 30 lang ang takbo. Nagmamadali ako. Hindi naman ako maka-overtake. Ang daming mga nasa salubong na sasakyan. Bubusinahan ko na sana ng matinding ano. Yung parang nagmumurang busina. Nang bigla akong makita, parang may karatula dun sa may puwitan ng kotse niya. Ang nakalagay, exact words, sensya na, bagong driver lang, tanga pa. Kalagay. Totoo, yun ang nakalagay. Hindi na ako bumusina. Nag-adjust na ako kasi naintindihan ko na yung dahilan niya. I just wonder kung bawat isa sa atin, lalong-lalo na yung mga may pinagdaraanan, pwede kayang maglagay ng karatula sa katawan na nagsasabing, broken-hearted ako, niloko ako, tinraidor ako ng kaibigan ko, bankrupt ako, gipit na gipit ako, may malubhang sakit ako, problema ko ang anak ko, litong-lito na ako, pagod na ako. Siguro, even for quite some time, magbabago ang pakikitungo natin sa mga taong yan. Kabud-kabud, igagalang, bibigyan ng importansya ng halaga, bibigyan ng pasensya, ng pahinga. Sino ba naman ang maglalagay ng ganyang karatula? Sige nga, takot lang nila, hiya lang nila. Pero wag ka, may mga taong ganyan talaga. Akala mo okay, akala mo malakas, akala mo walang problema, nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. Kaya't kapag makausap mo ng heart to heart, nagsisimula pa lamang kayo, umaatungal na. And so brothers and sisters, let us always be nice and kind to one another. Sapagkat hindi mo alam ang pinagdaraanan ng tao sa buhay. Hindi man tayo makabawas, huwag na tayong makadagdag pa. Sapagkat sa mga taong very down na, kaunting bagay na nega, ikatutumba, ikakawalang pag-asa nila. Maawa ka. Kailangan nila ng pahinga. Kaya nga, saktong-sakto ang ating mabuting balita para sa lahat. Lalong-lalo na para sa mga may matinding dinadala at pagod na. Ang sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Siya ang pinaka-nakakaalam at siya ang may pinaka-pakialam. Yun nga, sabi nga natin, yung mga buhok mo, bilang niyang lahat. The most insignificant part of our body, He knows my heart. Bilang na bilang niya, tigi-tigisa. Yun pa kayang nakapagpapalungkot sa iyo, iniiyakan mo, dumudurog sa puso mo,
nakapagpapapagod sa iyo? Of course He knows. And of course He cares. Kaya't yung imbitasyon niya, heed it. Come to me. Notice that hindi niya sinabing, lumapit ka sa kung saan, sa kung ano, sa kung sino. Kasi madalas, kapag napapagod na tayo, ang tendency natin mag-relax, mag-unwind, pupunta kung saan-saan, bibili ng kung ano-ano, sasama sa kung sino-sino. Minsan, masama na impluensya pa. Minsan, masasama sa pagkakasala at pagkakamali pa. Para makapag-unwind lang. Talk about clean fun, good fun. Okay yan. Pero, ano ba ang natutugunan yan, kundi ang pagod lamang ng katawan? Hindi ang pagod ng kaluluwa. Ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, hindi lang mang tayo katawan, tayo rin ay kaluluwa. At sa pagitan ng dalawa, mas dapat nating inaalagaan, pinapalakas, nire-recharge ang ating espiritu. Alalong bagay sinasabi sa atin ni St. Paul sa ating ikalawang pagbasa, mamatay ang katawan, pero buhay ang espiritu, mabubuhay pa rin tayo. Pero patayin mo ang espiritu, paghinain mo ang espiritu, kahit malakas ang katawan mo, hindi na ito uubra sa kahit sino o kahit ano. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na fighting spirit. Lupay-pay na yung katawan, bali-bali na yung buto, nakasadsad na sa lupa, mahinang-mahina na, pero kung may fighting spirit yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Ganon kahalaga ang espiritu, ang kaluluwa. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoong kapahingahang mas mahalaga sa Ebanghelyo ay kapahingahan na dulot niya. Kapahingahan para sa kaluluwa sapagkat ang ating katawan ay humuhugot ng lakas sa ating kaluluwa. And so sige, basta clean fun ha, relax, unwind, pumunta kung saan-saan. Kung may oras naman at kung may panahon, lalong-lalo na with your loved ones, uminom ng mga bitamina, mag-unwind, mag-relax, magpaspa. Go! Pero wag mong kakalimutan ang laging pagdarasal at pagtawag sa Kanya. Huwag mong katatamaran ang banal na misa. Establish a deeper and stronger relationship with Jesus. Sapagkat yun ang idudulot niya sa iyong pahinga. Ang sabi niya, maginhawang dalhin ang aking pamatok. Yung pamatok pala, yung inilalagay sa halimbawa sa asno o sa baka o sa kalabaw. Pero yung nakita kong pamatok na tinutukoy pala sa Ebanghelyo ay hindi lang para sa isang beast o para sa isang baka o para sa isang kalabaw o animal. Dalawang pamatok, pero magkakabit sila. So yun yung pamatok na sinasabi ng Panginoon. Maginhawang dalhin ang aking pamatok. Bakit? Sapagkat yung pamatok na yun ay hindi mo lang dadalhin sa sarili mo. Tutulungan kita. Basta sa akin ay magkaroon ka ng malalim na relasyon talaga. Kapatid, dapat maramdaman natin ng buong katapatan kapag sinasabi natin yung ang Diyos ang bahala sa akin. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Dapat yun ay sink in sa atin. At hindi lamang natin sinasabi na kinukondisyon ang sarili o ang isipan natin. At magagawa lang natin yung masabi ng buong katapatan at ramdam na ramdam kung meron tayong malalim na relasyon sa Kanya. Doon lang mangyayari yun. In connection with this, ang sabi ng Panginoon, learn from me. Matuto kayo sa akin. Ano yung dapat nating matutunan sa Kanya? Sinasabi sa ating unang pagbasa ang Kanyang pagiging mapagkumbaba. Sapagkat madalas ang kabaligtaran niyan, yung kayabangan ang nagdudulot sa ating makagawa ng kasalanan na nagbibigay pa sa atin ng iba yung kapaguran. Walang pahinga sa kasalanan. Hindi nga ba sinasabi ng Biblia na kapang-aalipin ng kasalanan? Ayaw mo na, pero yung katawan mo, ginugusto pa. Yun yung sinabi ni St. Paul. Alam ko ang tama, pero mali yung aking ginagawa. The spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Sabi ng Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus, Ama, patawarin mo sila. Intindihin na lang natin. Hindi na nalalaman, wala na silang kontrol sa kanilang ginagawa. Nakapang-aalipin ng kasalanan. Lalong-lalo na kapag sukol ka na, lulong ka na, parang ipinag-ehele ka na ng demonyo, maniwala ka. And granted, magising ka, toing sa katotohanan, magsimba ka o kaya mangumpisal ka, magbabago ka na, tatalikuran mo ng pagkakasala. Papaano yung consequences ng pagkakasala? Hindi mo madidiktihan yung epekto ng kasalanan kung hanggang saan lang at kung hanggang kailan lang.
Paano nagbago ka na? Very good. Pero sira na yung baga mo. May problema na ang puso mo. Very good at nagbago, pero paano nandun na yung epekto? Nagpalaglag ka, nangumpisal ka. Abay, maniwala kayo, may mga nangungumpisal 15 years ago, nagpalaglag, taon-taon nangungumpisal sila. Sapagkat inuusig sila, binabalikan silang lagi ng kanilang konsensya. Ayaw mo na sa kalaguyo mo. Pero paano? Very much in love na siya sa'yo. Nanggugulo na parang siya pang legal or tunay mong asawa. Lalong-lalo na kapag nagbunga pa ang kalukuhan niyo, ang katihatihan yung dalawa. Ay, ang sabi sa Numbers 32 verse 23, your sin will find you. Tutuntunin ka ng kasalanan mo. Yun yung epekto. Magtanim ka ng isang butong mangga, tutubo ang mangga. Ano ang magiging ani mo? Isang mangga? Ano yun? Maraming mangga at taon-taon may bunga. Ayaw mo na. Sinusundan ka pag gano'n ang Diablo. Paano ka mapapahinga pag ganyan? Sige nga. Kaya maging mapagkumbaba. Kapag alam mong tama, gawin mo. Kapag alam mong mali, huwag mong gagawin. Huwag kang maging mayabang. Yun ang kasalanan ni Lucifer. Yun ang kasalanan ng una nating mga magulang. Isipin mo yung pagkakasala ng ating unang mga magulang ni Eva at ni Adan. Hanggang ngayon, yung epekto ating nararanasan. So beware. Magpakumbaba. Mayos ka. Pag alam mong mali, mali. Pag alam mong tama, go! Yun yung kapahingahan na gustong idulot sa atin ng ating Panginoon Hindi naman ito kapahingahan na hindi ka na magtatrabaho. Tatrabaho ka pa rin. Pero iba, yung may natatapos ka kahit pa paano. Halimbawa, may mga nag-graduate na ngayon. Iniisip mo at sinasabi mo lagi, kapag ang bunso ko nag-graduate na, ako'y mapapahinga na. Gumraduate na, di ba? Napahinga ka? Hindi. Ayaw mo rin namang mamahinga. Sapagkat ganun talaga ang ating sistema. Pero yung pahinga ang sinasabi mo, yung nakapag-graduate ka na, di ba, sarap ng pakiramdam na may natapos ka? Yun ang magbibigay sa'yo ng ibayo pang gana para mas magsikap at mas sa buhay ay lumaban pa. Yun yung pahinga na sinasabi sa Biblia, ang Diyos ay nagpahinga. Pero yun ay matapos niyang likhain ang lahat at nakita niya na ito'y maganda. Yung nakita mo, yung pinagpaguran mo kahit pa paano may natapos na. Experience will tell us na ang pinaka nakapagpapapagod sa atin, yung paulit-ulit na lang, hindi na matapos ang problema. Sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya. Diyan tayo gustong ipahinga ng Panginoon. Ano ang sabi ni Yahweh sa Isaiah 4 verse 2? Ang inyong mga sibat ay gagawin kong sudsod, ang inyong tabak ay gagawin kong karet. Saan ba ginagamit ang sibat at ang tabak? Hindi ba't sa pakikipaglaban, sa pakikipagdigmaan? Saan namang ginagamit ang karet at ang sudsod? Hindi ba't sa pag-aani or sa harvest time? Sinasabi kasi ng Diyos yan, hindi sa habang panahon makikipaglaban ka, mag-e-effort ka, maghihirap ka. Darating ang pagkakataon, naaani ka ng magandang resulta. Mapagtatapos mo pa rin ang mga anak mo, maaabot mo pa rin ang pangarap mo, maiayos mo rin ang buhay mo, ang pamilya mo, gagaling ka pa rin sa sakit mo, tituno pa rin ang anak mo, magbabago pa rin ang asawa mo. Darating ang pagkakataon na ganito, na meron kang magiging pahinga. Basta matuto ka sa Kanya, sa tama lang, sa totoo lang, sa mabuti lang. Ito sana ang hilingin nating biyaya mula sa ating mga pagbasang na pakinggan. Sapagkat I tell you, ito po ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod,
Alam kong may magagawa ang Diyos. May mangyayari pang maganda. Ang hindi ko kaya, siya ang gagawa, siya ang kakaya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pasasaan ba't makararaos din ako sa problema ko? Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong makakuha sa iyo ng pahinga. Manahan ka sa buhay ko. Tulungan mo kong maalis ang mga negatibong bagay sa puso ko upang ikaw ang maging sentro ng buhay ko. Napapagod na rin naman ako sa mga pagsubok, sa mga problema na hindi naman din ako kuminsan ang may gawa, kundi problema sa pamilya. Hindi naman din ako makatiis. Tutulong ako, magmamalasakit ako, magmamahal at magbibigay ako. Pero kung minsan, meron mang ibibigay, nahihirapan na rin ang kalooban ko. Tulungan mo ko, Panginoon, palakasin mo ang loob ko. Palakasin mo ang aking espiritu. Hallelujah! Tulungan mo kong maging mabuti sa kabila ng mga pangit na nangyayari. Hallelujah! Huwag sana akong pasamain ng mga masamang nangyayari sa akin. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pamamayaan. Hallelujah! Ikaw pa ba na mabuting alagad niya, na nagpapakabuti para sa kanya? Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Oo, may problema, pero mas malaki ang pagmamahal niya. Sa mga nade-depress, totoo ang depression, pero mas totoo dyan ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sa marami mong negatibong iniisip, hindi po pwedeng manggaling yan sa Panginoon. Galing yan sa demonyo. Huwag mong pakikinggan kung lalapit kay Jesus. Lalo kang mawawala ng pag-asa, lalo kang manghihina, palakasin mo ang iyong espiritu. Mas pagtiwalaan mo ang mga magandang balakin para sa iyo ni Kristo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen.